we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon, Mindanao. Kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod namo ang pinakadagko ug pinakaulahing balita sa Mindanao. Ako si Jandy Esteban. Live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Cyril Chavez, live gikan dinhi sa GMA Cagayan de Oro Station. Usa ang patay, samtang upat ang samdan. Human na kuryentehan, dihang aksidenteng nasaghid sa poste sa kuryente ang ilang ginataod nga poste sa radio antena sa Parang Maguindanao. Si Kent Abrigana alang sa dugang detalye. Makita sa video nga kuha ni Abdullah Mamatos, kining mga lalaki nga halos magkamang nasa yuta o halos dili makalihok sa barangay ni Tuan Parang Maguindanao ni adtong Sabado. Makita usab ang pipila ka residente nga gitabangan ang mga biktima apan naglisod kini sa kahadlok nga madamay. Nasayrang nakuryentehan ang 5 samtang nagtaod kini og poste alang sa radio antena nga ila untang ipatindog apan aksidenteng nasaghit sa high tension wire sa Maguindanao Electric Cooperative. Nadala pa ang mga biktima sa ospital. Apan gideklarang patay ang usa sa mga biktima nga nailhang si Mike Paltibelio nga residente sa maong lugar. Samtang minor injury lamang ang ubang kaubanan niini. Na sila po ay magkakabit ng steel post na intended po yun para sa antena ng ICOM radio po ng isa sa biktima. So habang kinakabit po nila yung steel post po na measuring more or less 20 feet long, yung bakal na yon, aksidente po na tinamaan po nila yung main live wire po ng Magelco. Paimang no sa otoridad nga kung ugaling magpatindog og mga puthaw nga poste. Kinahanglang siguraduhon nga luwas kini sa mga live wire o kaha makikoordinar sa mga hintundang ahensya aron malikayan ang disgrasya. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao. Usa ka mag-uuma ang samdan human mibusikad ang usa ka unidentified explosive device nga iyang nakalutan sa Maragusan, Davao de Oro. Atong ibalik si Kent Abrigana. Gikakurat sa ubang residente sa Purok 8 Barangay Palok, Maragusan, Davao de Oro ang pagbusikad nga nahitabo pasado alas 3 sa hapon adlawng Lunes. Matod sa Maragusan Police Station, samdan sa maong panghitabo ang 55 anyos nga mag-uuma nga nailhang si Antonio Felicilda. Migawa sa investigasyon nga samtang naggalot si Antonio ni atong tungara, naigo ni ini ang kahing butang nga bibusikad. Gabugkal siya, so iyahang natungnan, no? Nga naigo niya tong usa ka butang, posible mo hinungdan nga nibuto. Pagresponde sa kapulisan sa nahitabuan, na-recover ni ini ang mga fragments gikan sa wala pa mailhang explosive device. Pahimangno sa otoridad sa publiko, kung duda sila, dili nila dapat hilabtan, no? Kasi kung pwede, ila kini surrender ngadto sa ato ang kapulisan. Sa karon anana sa maayong kahimtang ang biktima. Ginalantaw pa usab sa Davao de Oro, Explosive and Ordnance Disposal Team kung improvised explosive device ang mibusikad. Ako si Kent Abrigana para sa One
Mindanao. Tungod sa sagunson nga shooting incidents nga nahitabo sa Cagayan de Oro City nga gikalimbigitan sa riding in tandem suspects, pipila ka Cagayanon na balaka na sa ilang seguridad sa syudad. Unsa kaha ang tubag sa kapulisan niini. Atong sayron ang tubag pinaagi niining report. Marso 12 ning tuiga, patay ang usa ka security guard nga si Lordesito Samayla human kini gipusil sa makadaghang higayon sa riding in tandem suspects sa Ramonal Village, Barangay Kamaman-an, Cagayan de Oro City. Ang mga suspect misibat gamit ang motor human sa insidente. Marso 20, patay sab ang canvasser sa westbound terminal and public market sa Barangay Bulwa nga si Nebel Liponhay, 40 anyos, human gibanhigan sa riding in tandem suspects samtang anaa sa merkado nakasibat sab ang mga suspitsado. Og ning bag-o lang, Marso 22, patay ang laing security guard nga si Richel Lor, human gipusil sa riding in tandem suspects samtang namalit kini og burger sa NHA Kauswagan. Ang mga suspect nakaikya sab gamit ang motor. Kini na ang ikatulong insidente sa pagpamusil sa syudad, sulod lamang sa bulan sa Marso. Hinungdan, pipila ka mga Cagayano na ang gibati og kabalaka sa seguridad sa syudad. Ang kanhing security guard nga si Wilson Ramos makonsidera nga dili na luwas ang syudad tungod sa sagunsong patay. Yang krimen di man masulbad. Wala may gobyerno nga ang krimen masulbad dayon. Kay katong security nga gipamusil, wata kabalo ato kung nabay anomalya ato gadula or may atraso ato. Alang kang Tatay Fernando Caballero nga gapaninda sa Gaston Park, nabalaka na usab siya sa iyang seguridad. Problema gini sa siyudad kay ang mga PNP ana mo kuan. Di ba? Mga PNP ilan ang kuan unsa ba kay? Muna nga kung ikakuan nga madakpan nginunta na. Samtang alang kang Nanay Celia, nanawagan kini sa kapulisan og dugang puwersa. Kailangan merong police visibility kahit saang barangay o saang area sa the whole Cagayan de Oro. Para pag meron mga ganyan, kaagad. Apan alang sa Cagayan de Oro City Police Office, taliwala sa sunod-sunod nga insidente sa pagpamusil patay, kontrolado gyapon kuno nila ang sitwasyon sa syudad. Gani, doble kuno ang paningkamod sa mga investigador sa matag police station aron matagaan og kasulbaran ang maong mga krimen. Ang atong Cagayan de Oro City Police Office in control kay ang atong mga intervention naman atong mga police presence na pruga kay tabo lang yun kay ang crime is a social phenomenon. It will happen every day. Hindi na tumatagaan po ang utok o kasing-kasing sa mga individual. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Mikabat sa kapin 12 million pesos nga kantidad sa gituuhang marijuana ug shabu ang nakumpiska sa Police Regional Office 11 sa Davao Region. Ang detalye sa report ni Kent Abrigana. Pinaagi sa usa ka search warrant gisulod sa Philippine Drug Enforcement Unit ug Tagum City Police Station ang panimalay sa usa ka Michael Kivido sa Visayan Village sa Tagum City ni adtong Domingo. Ang suspect gikonsiderang high value target sa kapulisan. This subject is a top 16 city level na high value target. And during the search warrant, unfortunately wala itong subject, but andoon yung wife. Atol sa operasyon, napalgan sa mga otoridad ang kalibre 45 nga baril, mga bala o kapin 864 ka gramo sa gituuhang shabu nga nagkantidad o kapin 5.8 million pesos. Padayon pa ang pagpangita sa mga otoridad sa sospek, samtang ilang ginatanaw ang posibleng kaso nga ipasangat batok sa kabanay sa sospek. Sa Kiblawan, Davao del Sur, 26,350 ka mga fully grown marijuana ang nakuha sa Philippine Drug Enforcement Group, Kiblawan Police Station ug 39th Infantry Battalion sa gipahigayong Oplan Horot sulod sa tulo ka adlaw. Ang maong mga tanom nga marijuana nagkantidad og kapin 5.2 million pesos. Sobrang nakakatuwa na itong na-identify natin itong plantation na to kasi marami pa rin talaga ang nabibiktima. Sugod February 27 hangtod March 12, mikabat na sa kapin 224 grams sa gituuhang shabu ang nakumpiska sa Pro 11. Samtang kapin 8 kilos sa marijuana ang nasakmit nga nagkantidad og sobra 2.4 million pesos. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao. Duha ka giingong peking dentista ang nasikop atol sa entrapment operation sa Mati City
sa Davao Oriental. Ato ibalik si Kent Abrigana. Balhog sa prisuhan ang duha ka nagpailang mga dentista. Pinagi sa entrapment operation sa otoridad sa Barangay Central, Mata City ni adtong Biyernes. Gila mga dinakpan niya sila Muhammad Bahundain, 22 anyos, ug Norhan Bahundain, 22 anyos, pareho nga residente sa Cotabato City. Matod sa otoridad, gireklamo ang duha ka suspect sa mga kliyente niini human sa pagngut-ngut sa ilang bag-ang. I think nagpapakilalang dentist siya, legitimate dentist. Tapos, nung bumalik sila, same pa rin, wala namang nagbago at nakaramdam pa rin sila ng pain sa kanilang gums. Hanggang sa chinek nga nila at na-found out nga na fake pa lang ito. Matod pa sa kapulisan, ana sa duha nga tutulo ka tuig na nga nag-ooperate ang duha ka mga dinakpan. Gibutyag sa mga dental expert nga delikado ang pagbutang og dental braces kung dili lehitimo ang usa ka dentista. Well, it's either magiging mahigpit o masisira yung occlusion, yung pagiging tamang kagat ng yung ngipin. It's either sasakit, magkakaroon ng problema yung sa mastication mo or gum, magkakaroon ng gum diseases and all others. Pahimangno sa otoridad sa publiko, dapat magtaka na yung mga tao, no? Yun na ang warning to never patronize this mga fake or alam nating na medyo sketchy yung operations. Again, they must visit dental clinics na sila, yung PRC license talaga. What are they? Saan ba sila makikita? Marami naman mga dental clinics sa labas na makita nila na nakapost yung kanilang licenses. Magatubang og kasong paglapas Republic Act 9484 kung illegal practice of dentistry ang duha ka suspect. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao. Mag-uumanga nagtugway og mga binuhing hayop nakit ang patay sa Balay-Balay City, Bukidnon. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Samad pinusilan sa lawas ug ulo ang nahiaguman sa biktima nga si Marbelo Singgayaw. Diyang nakita ang patayng lawas niini sa Purok 7, Barangay Imbayaw, Balay-Balay City, Bukidnon. Ang biktima, residente sa Zone 3 Kalasungay, Balay-Balay City. Migula sa investigasyon sa kapulisan, nga gikan matud pa nanugway sa iyang mga mananap ang biktima dihang nahitabo ang krimen. Naay mga nakuha na empty shells, duha ka empty shells, duha sad ka fire bullets, and naay isa ka live ammo. No, actually nipilit pa sa iya ang sanina, wala na kanina naka gawas, no. Ulahing nakita ang biktima nga adunay ka istorya nga lalaki. Dako sab ang pagtuo sa pamilya nga may kalabutan sa yuta ang tinubdan sa maong krimen. Sa karon, aduna na yung mga person of interest ang kapulisan. In fact, na sila gihatag na tulo, and dapay isa na wala nila nailhan ang ngalan, but mahatag nila ang description. No, na actually mautok ko karon ang ginalantaw sa ato ang investigator na persons of interest. Kinina ang ikanapulo nga insidente sa pagpamusil sa probinsya sa Bukidnon, sukad sa pagsulod sa election period. Hugot ko na ang kampanya sa kapulisan, mahitungod sa mga loose firearms aron mapugnan ang susamang insidente. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao. Kapulisan sa Cagayan de Oro City nangandam na sa pagsugod sa local campaign period karong Marso 25. Samtang COMELEC Zamboanga City nagpahinumdom sa pagsunod sa health protocols sa mga kampanya. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Andam na matod pa ang security plan sa Cagayan de Oro City Police Office alang sa pagsulod sa local campaign period karong March 25. Sa mga rallies, dunay naka-assign nga mga pulis nga magbantay. Sumala ni Police Major Evan Viñas, ang spokesperson sa Kokpo, nga wala matud pa sila na monitor nga hulga o plano nga samuko ng umaabot nga eleksyon. Instruction sa mga station commanders nga if ever dunay mga activity nga matigayon diha sa ilang EOR, they will act as ground commander.
So ang mga personnel nato hanay na hatag og seguridad sa maong activity labi na gyud og dunay mga koordinasyon nga ipahigayon ang usa ka partido. Gihang iusab sa kapulisan ang mga kandidato nga kanunayon ang pagsunod sa mga patakaran sa COMELEC sa pagpangampanya aron mamintinar ang kahapsay ug kalinaw. They have to police their own nga kuan kay lagi naaman ta sa samaan nga election period. So ang kasiguruan ug ang safety sa tanan mao'y handom sa atong city director ug ang kinatibuk-ang Cagayan de Oro City Police Office. Samtang sa Zamboanga City, giklaro sa COMELEC nga dili na kinahanglan ang permit sa mga kandidato alang sa ilang person-to-person nga kampanya. Apan pahinumdum sa COMELEC Zamboanga nga magpabilin gihapon nga sundon ang pagsuot og face mask ug social distancing. They can do any campaign, in-person campaign na gusto nila. Wala na pong regulation pertaining to approval by COMELEC sa mga in-person campaign nila. Yung mga house-to-house nila, political rally, they can conduct it kung kailan nila gusto, saan nila gusto, pag category level 1 and 2 yung area. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Babaeng miyembro sa LGBTQ+ community dakpan human nga misulay og palusot og kontrabando sulod sa Misamis Oriental Provincial Jail. Ani ang report. Dakpan ang miyembro sa LGBTQ community nga si Raquel Echoran, 25 anyos og residente sa Villanueva, Misamis Oriental. Human kini masapon nga misulay og palusot og kontrabando sulod sa Misamis Oriental Provincial Jail. Matod sa MOPJ, nga daan na silang nakadawat og taho nga adunay mosulay og palusot og kontrabando sa prisuhan. Busa ilang gipahugtan ang pagbantay apan nakurat sila diyang babae ang mihimo niini. By 5 o'clock giatangan na namo kay ang expected niya is between 5 to 6. So wala man nadugay so nagulat-hulat niya until 7. Tuod man by 7 o'clock sir nay babae nga naghulog gyud diha. So diya dayon amo siyang giakos gidala namo diri. Dinhi sa piyot nga bahin sa Misamis Oriental Provincial Jail, giitsa ang giingong kontrabando. Ang plano unta, igo na lang kwaon sa PDL ang kontrabando nga nalabay dinhi sa hallway. Apan, maayo na lamang, sanglit na pugngan sila sa otoridad. Diyang nadakpan ang sospek, gilayon nilang gisuta ang eco bag nga giitsa niini ug dito nila nakita ang pakete sa giingong shabu ug ilim nung makahubog. Mukabad sa kapin 5 ka gramo sa subo nga mobalor og 36,000 pesos ang nakuha gikan sa sospek. Ilasab na subay ang kontak niini nga PDL sulod sa prisuhan nga mo'y nakatakdang mukuha sa kontrabando. Ka-communicate dinhi nga CICL nato o sa sulod. So pagtanaw namo dito sa aside sa mga communication nila dito sa text message, nakita pud namo sa ilang messenger nga naay CICL gid nga ka-contact niya. So dito nakita ang CICL kay namay naung dito sa messenger. Gilihok na sa kapulisan sa Kugon ang pagpasaka og kaso batok sa sospek, samtang dugang kaso ang ipasaka batok sa PDL. Panawagan sa otoridad sa publiko, labi na sa mga adunay banay o kaila nga PDL nga likayan ang paghimo sab og daotang butang. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Bisaka na sa duha ang namatay samtang tulo ang samdan sa panagbangga sa usa ka motorsiklo ug truck sa Marilog District sa Davao City. Mao kini ang naitabong bangga tali motorsiklo ug truck sa sitio Lanitom, Barangay Suwawan, Marilog District ning Bag-Ulang. Aton sa itabo, dead on the spot ang driver sa motorsiklo nga si Gonzaga Erwin. Samtang samdan sab ang angkas niini nga si Mark Kalumba. Lakip ang driver sa elf truck nga si Richmond Lamela ug ang mga sakay nga sila Anthony Retadar, Romel Asotige ug Randolph Retada. Sa investigasyon, nawad-an kuno og kontrol ang driver sa truck hinungdan nga mibangga kini sa kasugat nga motorsiklo. Daling gidala sa ospital ang mga biktima. Apan niadtong Huwebes, namatay ang usa sa nasamdan nga si Retada. Reckless imprudence resulting to homicide and multiple physical injuries and damage to property ang atubangon sa truck driver.
Sa akong pagkainabi sa station commander Bagulamo, wala man na kainom, wala lang yung mechanical, nawala daw ang control sa blind corp ng katong dito mismo sa nahitabuan. Nawala ang control sa tungod kay nawala yata ang brake. Duha ka lalaki na kuhaan og video nga nangawat og manok gikan sa usa ka nagdagan nga poultry truck sa Cagayan de Oro City. Si James Paulo Yap alang sa dugang detalye. Gilayong nag-viral kining video kung asa makita ang usa ka lalaki nga nakasampa sa likod sa usa ka poultry truck o ginakuha ang mga kargang manok samtang ang usa ka kauban niini ang nagasalo. Ang insidente nahitabo sa Bantiles, Barangay Bugo, Cagayan de Oro City. Sumala sa kapulisan nga nakaabot na kuno sa ilang buhatan ang maong pagpang-hijack sa mga batanon sa lugar ug nagsugod na kuno ang ilang paggukod sa mga sospek. Ito na tayo intervention, no? Diya sa area atong parabingal ng patrol na to diya. Then visibility paputangan nato kuan diya. Then kining mga kini pong suspect po identify naman na siya. So ato ba na siya i-background check kung napuni siya kalabutan sa illegal nga droga. Sagad kuno sa mga responsable sa maong buhat, mga bag-ong gawas gikan sa prisuhan ug mibalik ni sab sa ilang modus. Nanawagan sab karon ang kapulisan sa mga nabiktima sa pagpang-hijack sa mga kargamento nga makig-alayon kanila aron sa pagpasaka og formal nga reklamo batok sa mga sospek. Namantay katong video. So ma-count man na nila ilang manok nila kung nakawatan, no. Kay sa usa ka box naman siguro pipila ka tao diya pila ka manok ang nasulod. So ba nila sa station magpa-blatter din amoy assure nga manakpan na mo to kay identified naman namo. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Yuta kalit midahili sa Barangay Tambobong, Baguio District, Davao City. Mga naghatod og binatay, hapit maabtan sa landslide. Ani ang report? Padulong unta sa sitio Kidali, Barangay Tambobong, Baguio District sa Davao City ning nagpanon aron ihatod ang binatay aron ihaya Martes sa buntag. Apan dihang pabahada na sila niining bahin sa maong lugar, ni kalit og dahili ang parte sa maong bakilid nga yuta. Nagdali-dali dayon sila balik sa agi. Maayo na lang walay na angin sa panghitabo. Gahapon naghatod mi og patay gahapon ako ang pinsan kay gipaak og bisin. Mga 5 lang katikang kalit lag landslide ang kuan katong may pulse man to dapit ma'am. Anya mo to na kulbaan may kay ikinang lisod lagi kayo ang dalan mo. Sumala ni Gonzaga, walay laing agianan sa lugar paingon sa highway. Sa karon ang mga residente na lang kuno ang naghinay-hinay og hawan sa dalan. Butang nga delikado kay do na pay matagak nga mga dagkong bato gikan sa ibabaw. Kay sa ubo. Naay tapos ang agianan po namo sa may unaan naapoy falls mo na naisla ang amuang area. Usay kanang usay magdan mi konsumo usay mag-ulan. Dili mi makaagi. Kay tungod ako kay baha nga di wala gid may panggalan dugay na kaya namo ning gipangandoy dugay na namo ning gihandom nga mataro nga mo ang dalan. Daghang higayon na kuno nga maglandslide sa lugar ug nang hinaot nga matuman ang ilang pangandoy nga makaangkon og tarong nga dalan. Ang Davao City Engineers Office may pasalig nga aksyonan ang problema sa mga residente sa mga lugar. Mong kuan i-travel pa na mo ang among bako nya. Dili ba na ma-travel ng bako kay ang ligid ba ana mga ang mountain gani track mountain. Dili na siya katong ordinary lang nga ligid so kailangan nato naglubid na pod. Okay. Sir, pero makapasalig ta sir no nga maaksyonan nato ni nga problema. Yes, pero dili siguro karon kay naka-deploy na ang mga sakyanan, mga ugma o sunod ugma depende sa kadali. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao. Sikop sa Criminal Investigation and Detection Group 11
ang most wanted person sa Davao City tungod sa kasong illegal recruitment. Ano ang report ni Kent Abrigana? Sikop sa CIDG-11 ang top 1 most wanted person sa regional level. Pinaagi sa warrant of arrest sa Barangay 8C, Davao City, adlawng Lunes. Giilang dinakpan niya si Crystal Murata, 36 anyos, residente sa Barangay Communal, Davao City, na nag-iyang matut pakini og usa ka language center ug support service nga naghatag og online ug blended learning sa Japanese language alang sa mga buot mag-abroad. Naani siya kanang school for student visa for Japan. Dito na nag-emanate ang reklamo. Siguro wala na serve niya or na kontento ang katong mga complainant, walay na palarga or basig doon ay mga kwarta nga na-receive pero ang promises wala na lay down. Mag-atubang og kasong paglapas Republic Act 10022 kun the Migrant Workers and Overseas Filipino Act ang suspect. Pahimangno sa otoridad sa mga nagplano manarbaho sa laing nasod. Dapat tan-awon pud nato ni siya aside sa pag-verify sa POEA o sa DOLE, ato apong sa taon ang ilahang opisina. Kung wala ni siya opisina, magduda na ka nga wala gud ni siya na-register. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Kapin 400 na ka mga assorted nga armas ang nakumpiska sa Police Regional Office 9 sa Zamboanga sa padayon nga kampanya Bato Clues Firearms o COMELEC Gun Ban. Gikumpiska ang maong mga armas tungod wala ma-renew ang lisensya niini ug ang uban suspendido ang permit to carry o walay COMELEC exemption subay sa COMELEC Gun Ban. Kini sa pagsiguro nga dili magamit sa eleksyon ang mga armas, labi na magsugod na ang kampanya sa local candidates karong Marso 25. Sa records sa Police Regional Office 9, sukad sa bulan sa Enero, miabot na sa 78 ka assorted nga armas ang nakumpiska sa law enforcement operation kung asa sa 67 ang aresto. Samtang miabot usab sa 28 ka assorted firearms ang nakumpiska ug 34 ka tawong naaresto sa paglapas sa election gun ban sa mga checkpoints sa tibuok Zamboanga Peninsula. A total of 434 surrendered firearms for safekeeping. So ito ang kabuunan ng na-accomplish natin since the start of January 9 up to present. Gikasubo sa tibuok GMA Regional TV ang pagpanaw sa banggiitang magsisibya sa GMA Regional TV Balitang Bisdak og tri-media personality nga si Pablito Super Bob Nalzaro ang pagbalik lantaw sa kapin-upat ka dekada niya sa media industry atong sayron sa report ni Luan May Rondina sa GMA Regional TV Balitang Bisdak. Best Program Host, Bobby Nalzaro. Mga kapuso, mayong hapon. Si Pablito Nalzaro o mas naila nga Super Bob nataw sa Dipolog City, Zamboanga del Norte niadtong 1963. Nakahuman siya sa kursong Bachelor in Mass Communication sa Ateneo de Zamboanga University. Ang veteranong tri-media personality nagsugod sa pagpanarbaho niadtong tuig 1980 sa Zamboanga City. Mibalhin siya sa Sugbo niadtong 1987 ug nanarbaho sa usa ka radio station. Mas nailhan pa siya tungod sa iyang signature nga panamit, ang pagsulubog all white. Nagsugod siya pagtrabaho sa GMA niadtong 1997 ug nahimong main anchor sa Balitang Bisdak sa tuig 1999. The then management before of GMA came up with a local news program. So I was lucky and fortunate enough nga ako'y gikuha nila as anchor, solo anchor. And that was the introduction of Balitang Bisdak. Gani, karon murag mawa na si Bobby Nalzaro sa kay makitaan kog mga tao nga uy si Balitang Bisdak na no, murag mawa ang akong identity usahay ba.
Gawa sa GMA Regional TV Balitang Bisdak, iya usab nga giduma ang radio morning program sa DYSS, diin siya ang station manager. Si Bobby aktibo usab sa pagbuhat og column para sa Sunstar Cebu ug Super Balita. Ubay-ubay usab nga mga pasidungog ang iyang nadawat. Usa na niini ang nabantog nga 13th Annual KBP National Golden Dove Awards, diin napili siya isip Outstanding Public Affairs Host. Ang akong profesyon, mao ra gyud ang paghatod sa insaktong mga informasyon ngadto sa atong mga kaigsuonan, o aside from that, ang public service in its real sense nga mutabang ta ngadto sa atong mga kapuso nga nagkinahanglan. Usa sa mga haligi sa Cebu Media, aktibo usab siya nga nagpaluyo sa mga organisasyon nga nagprotektar sa gawas nung pagpadayag. Sa iyang mga kauban sa buhat, dili lang siya katrabaho kundili igsuon, amahan nga mamahimong kasumbungan. Sa 4 ka dekada isip magsisibya, mukapin sa 30 ka mga libel suit ang gipasaka bato kaniya. Way gikahadlukan, patas ug adunay baruganan sa pagpanibya. Mao kini ang Tatak Super Bob. Ang inyong balita nga among balita kay matag lokal nga balita mahinungdanon kining inyong GMA Regional TV Balita Bisdak. Buong puso para sa Pilipino. Ako si Bobby Nalsaro ug maayong hapon mga kapuso. Ako si Luen Merondina para sa One Mindanao. Ugmaw kadto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Daghang salamat sa inyong kanunay nga pag-uban kanamo matag adlaw. Ako si Cyril Chavez. Kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Jandy Esteban, buong puso para sa Pilipino.